Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hi guys, it's me, Nomer. For today's episode, susubukan kong sagutin ang ilan sa mahihirap na katanungan tungkol sa mga dinosaur. Yung mga tanong na ito ay galing sa mga viewers na nag-iwan ng comment na dapat ko atang bigyan ng kasagutan. Oo nga pala, huwag niyong kakalimutang pindutin ang like button ha. Malaking tulong yan sa aming mga content creator yung pangpindot nyo ng like. Kaya dali. Umpisahan natin sa tanong na pinakamadalas kong makita sa comment section. Ang tanong na ito ay galing kay The John Villacorta. Kuya Nomer, meron pa rin po bang dinosaur na buhay at kasama ng mga tao? Ang sagot, yes, meron pa rin mga dinosaur at madalas nasa gobyerno sila nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Hindi, joke lang. Kung sasagutin ko ang tanong, opo, meron pa rin mga buhay na dinosaur hanggang ngayon. Hindi naman kasi totoo na naubos ang mga dinosaur nang tumama ang asteroid sa mundo. 60 milyong taon na ang nakalipas. Sa maniwala ka man o hindi, ang mga ibon ay ang natitirang buhay na dinosaur sa ating panahon. Ang weird no, pero totoo yun. Ang mga ibon ay literal na dinosaur. Ang mga ibon kasi ay nagmula sa lahi ng mga theropods at kabilang dyan ang mga T-Rex, Spinosaurus at Velociraptor. Noon kasing year 1996, may nakitang fossil ng Archaeopteryx na may balahibo gaya ng sa mga ibon. Simula nun, sunod-sunod na yung mga nadiskubring fossil ng dinosaur na meron ding feather. Nabuo ang matagal ng espekulasyon ng mga paleontologists na ang mga ibon ay nagmula sa mga dinosaur. Sa madaling salita, ang mga ibon ay literal at lehitimong dinosaur na kasama natin sa mundo. Siguro, yung mga T-Rex ay parang mga manok na tumitilaok. Ano sa tingin nyo? Hindi totoo na ang mga buwaya, bayawak at higanting pagong ay ang kalahi ng dinosaur dahil matagal nang naghiwalay ang kanilang angkan. Kaya hindi tamang tawaging living dinosaur ang mga buwaya. Mukha lang silang dinosaur pero hindi talaga sila tunay na dinosaur. Kung tutuusin nga mas nauna pang sumulpot sa ating mundo ang mga buwaya, pagong at bayawak bago pa nagkaroon ng dinosaur. Yung mga pterosaur at mosasaur naman ay hindi rin dinosaur kundi mga sinauna at ancient reptile. Kung ang tanong nyo naman may buhay pa bang dinosaur sa ating panahon gaya ng T-Rex at mga sauropods? Sa tingin ko, wala na. Kung may napapanood man kayong video ng buhay na higanting dinosaur, malamang hindi yan totoo. Kaya huwag kayong maniniwala dyan kasi fake news lang yan. Pangalawang tanong galing kay Emmanuel Vlogs. Kompleto po bang nahuhukay ng mga scientist ang buto ng dinosaur? Tsaka, pwede po bang gawing bulalo yung buto ng dinosaur? Oo nga no. Siguro ang sarap nun, no, kapag ginawang bulalo yung dinosaur. Sobrang mahal, kumbaga parang 1,000,000 piso kada isang order. Ayon sa mga paleontologists, hindi pala raw kumpleto ang karamihan ng fossil sa kanilang nahuhukay. Kumbaga pag dinisplay yung buto sa museum, mukha lang siyang kumpleto. Pero ang totoo dyan, karamihan sa mga buto, dinadagdag na lang daw para magmukhang buo yung katawan. Gaya na lang ng Argentinosaurus na nahukay sa Patagonia noong 1987. Ngayon, kung titignan mo ang kanilang fossil, mukhang kumpleto yung kalansay, di ba? Pero ang totoo dyan, ang orihinal na nahukay lang sa kanila ay yung buto sa likod, buto sa hita, buto sa binte, at yung mga kaunting vertebrae. Yun lang ang orihinal na nahukay sa buto ng Argentinosaurus at wala nang iba. Kaya nung inassemble nila yung fossil ng Argentinosaurus, dinagdagan nila yan ng ulo, leeg, buntot at mga paa para magmukhang kumpleto. Kumbaga, yung nakikita nyong fossil ng Argentinosaurus ay hindi 100% accurate dahil tinansya lang yan ng mga scientist at naisip nila na siguro ganito kalaki yung dinosaur base lang sa mga buto nilang nahukay. Ang isa pang halimbawa ay yung buto ng Aquilops na nahukay sa Montana, USA noong 1997. Tanging ulo lang kasi ng Aquilops yung nakita ng mga scientist. Inimagine nila yung katawan at napag-isipan nila na baka ganito raw ang katawan ng Aquilops base sa itsura ng bungo nito. Dito sa American Museum of Natural History, nakadisplay ang isa pang bantog na fossil ng Tyrannosaurus Rex. Pero maski ito ay hindi rin kumpleto ng mahukay. Ang nahukay lang rito ay ang bungo, kalahati ng buntot, buto sa likod,
ribs, balakang at leeg. Sa makatuwid hindi rin siya kumpleto. Pero dahil sa eksperto ang mga paleontologist, ginawa nila ito ng mga nawawalang parte ng buto para magmukhang kumpleto yung kalansay ng T-Rex. Base sa pag-aaral ng mga paleontologist, halos 99% ng mga fossil ng dinosaur ay hindi naman talaga kumpleto ang kalansay. Tapos halos kalahati ng uri ng dinosaur nakilala na lang ng mga scientist base sa nag-iisang buto nila na nahukay. Kaya nga, mahirap ang trabaho ng mga paleontologists kasi paisa-isang buto lang ang nahuhukay nila. Tapos, nakabilad pa sila sa mainit na araw habang naghuhukay. Kaya pala konti lang ang mga paleontologists na Pilipino kasi takot sila maarawan at baka daw sila mangitim. Sayang daw yung sabon pampaputi. Maraming dahilan kung bakit hindi kumpleto ang mga kalansay ng dinosaur pag nahukay sa lupa. Una, kapag namatay yung dinosaur, kakainin niya ng mga scavenger kaya nagugutay-gutay yung katawan ng dinosaur. Kung ano yung natira sa buto, pwede pa yun anurin ng baha. Tapos yung natira sa bangkay tatapak-tapakan ng mas malalaking hayop. Kaya ang ending, halos wala nang natira. Para daw maging kompleto ang fossil ng dinosaur, dapat daw matabunan agad ito ng lupa sa oras na ito ay namatay. Ayon sa tansya ng mga scientist, wala pang 1% ng lahat ng namatay na dinosaur ay naging fossil yung buto. Kaya naman napakaswerte ng paleontologists kapag nakahukay sila ng fossil. Ito naman ang pangatlong tanong na gusto kong sagutin. Galing kay Eleanor Balila 3014. Kung ang fossil ay buto ng dinosaur, bakit hindi yun kunan ng DNA para i-clone at nang mabuhay ulit ang mga dinosaur? Alam mo kung bakit hindi yan ginagawa? Ang lahat kasi ng fossil ay hindi naman talaga gawa sa tunay na buto ng dinosaur. Sa halip, ang fossil ay gawa sa bato o stone gaya ng mga bato na makikita mo sa lupa. Ipapaliwanag ko. Kunyari, may namatay na Triceratops. Siyempre, matatabunan nyo ng lupa. Kapag natabunan nyo ng lupa, yung buto nito hihigupin yung tubig at minerals kung saan ito nakalibing. Kasi nga, di ba, yung buto nating lahat ay may maliliit na butas at dyan papasok ang minerals para maging semento. Kinalaunan, pag nalusaw na yung buto ng dinosaur, ang matitira na lang ay yung minerals na nagmistula ng semento simula nang pumasok yun sa loob ng buto. Ang tawag sa proseso na ito ay permineralization. Kapag sinabing permineralization, yung buto pinapasukan ng tubig na may minerals galing sa lupa. Pagkalipas ng maraming taon, yung semento sa loob ng buto mananatiling buo kahit naagnas na yung buto. Wala naman kasing buto ang kayang tumagal ng milyong taon. Pero pag naging sementado yung buto, pwede na yang tumagal. Kunyari yung shell ng ammonite na namatay sa dagat. Pag nahulog yan sa lupa, matatabunan yun ng buhangin at putik. Papasok naman ngayon yung minerals at lupa sa mga butas o pores ng shell na lalong magpapatigas rito. Habang tumatagal, papalitan na ng matigas na minerals yung buong shell hanggang sa maging bato ito. Kaya nga tumatagal ng ilang milyong taon ang fossil dahil yung buto naging matigas na semento na. At para sagutin yung tanong mo na nag-comment kung pwede bang i-clone ng mga dinosaur, hindi po pwedeng i-clone ng dinosaur dahil wala tayong DNA nila para gawin yan. At saka, bakit natin ibabalik yung buhay ng hayop na matagal nang namatay? Para saan? Sa tingin ko maraming mas magandang paggastusan ang mga scientist kesa ibalik o i-clone uli yung mga dinosaur. Ang panghuling tanong ay nanggaling kay Jinky Uzi 6934. Lahat po ba ng dinosaur ay sabay-sabay na namuhay? Alin po sa mga dinosaur ang hindi nakasabayan ng T-Rex? Pa-shoutout na rin po. Hehe. Wow! Gusto ko yung tanong na to at sasagutin natin yan sa technical na paraan. Base sa mga nakalap kong impormasyon, hindi naman pala lahat ng dinosaur namuhay ng pare-parehong panahon. Sa madaling salita, may mga dinosaur na nabuhay sa magkaibang panahon.
Kung ito ang buong panahon na naitalang kasaysayan ng mga tao at yung kulay asul naman ay yung panahon na nag-evolve ang tao mula sa unggoy, ito namang kulay yellow-green ang buong kahabaan na nabuhay ang mga dinosaur sa mundo. O di ba? Sobrang haba. Kasi tignan mo, yung color blue ay representative kung gaano palang kahaba na nabuhay ang mga tao. Tapos yung kulay green naman ay yung panahon na merong buhay na dinosaur bago sila namatay. Yung panahon ng dinosaur ay nahati sa tatlong panahon. Una ay yung Triassic period, sumunod ay Jurassic period at ang huli ay ang Cretaceous period. Minsan, may mga dinosaur na milyon ng pagitan ng mabuhay sila, gaya ng Stegosaurus at T-Rex. Halos 80 million years ang pagitan ng nabuhay sila, habang ang mga tao at T-Rex ay may 60 million years lang ang pagitan. Ibig sabihin, yung mga T-Rex, mas muntik na niyang maabutang buhay ang mga tao kaysa naabutan niyang buhay ang mga Stegosaurus. Ganon din ang Triceratops at Stegosaurus. Hindi nagpang-abot ang dalawang dinosaur na ito dahil 80 million years na ang kanilang pagitan. Kaya sa susunod na may mapanood kang pelikula na kasama ng Stegosaurus ang Triceratops at T-Rex, fake news yan dahil magkaiba sila ng panahon. O ayan sana naliwanagan kayo sa ilang bagay tungkol sa mga dinosaur. Kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa kanila, pa-comment na lang. Malay mo, yung tanong ninyo ang mapili kong sagutin sa part 2 ng ating episode. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Gian, Carmelo, Atina at Ran Calix. Shoutout kina Arjan, Nathan at Jaren. Kurt Alduenso S. Tahum, Marcus Zion G. Prasmo, at kina Ayesha Nicole, Liam Zachary at Altera Kin Iglesias. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!